Magandang araw po mga ka-recap at welcome back sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Choi Jong-hyuk. Dumating na nga sila Jong-hyuk sa Thailand para sa gaganaping Asian Games. Habang naglalakad papunta sa akomodasyon nila ay nakabangga ni Jong-hyuk ang isang magandang blonde na babae. Napatigil si Jong-hyuk nang makita ang babaeng ito pero bigla siyang tinawag ng kasamahan kaya nahimasmasan siya. Mabilis na humabol si Jong-hyuk sa kanyang kasamahan. Habang ang babae naman ay kinuha ng kanyang telepono at may tinawagan ito. Sinabi niya sa kausap na ang unang kontak ay nagawa na niya. Kinagabihan, sa Bangkok Hotel, ay ine-enjoy nila Jong-hyuk ang amenities ng hotel. Nauna nang umakyat ang team captain ni Jong-hyuk habang siya naman daw ay magkakape muna bago umakyat sa kwarto nila. Nang pumunta na si Jong-hyuk sa cafe ng hotel ay nakita niyang muli ang magandang babae na nakabangga niya sa daan. Nakita rin siya ng babae kaya nginitian siya nito. Muling napatigil si Jong-hyuk dahil sa ganda ng babae. Pero bigla niyang pinukaw ang sarili at inayos ang pag-iisip niya. Nilapitan ni Jong-hyuk ang babae at naupo sa harap nito. Biglang nagsalita si Jong-hyuk ng English at tinanong ang babae kung isa ba siyang gold digger. Nagulat naman ang babae sa tanong na iyon ni Jong-hyuk. Dagdag pa ni Jong-hyuk, bakit daw niya ginagawa ito sa mga manlalaro? Hindi makapaniwala ang babae sa sitwasyon niya ngayon. Sa isip niya, plano nila na mag-iwan ng impression kay Jong-hyuk. Ikalawa susubukan niyang mapalapit si Jong-hyuk sa kanya at pangatlo ay doon pa sana nila sisimulan ang operasyon. Pagmumukhain lang sana nilang nagkataon ang lahat. Pero huwag daw sabihin na nahuli siya agad sa simula pa lang. Sinabi ng babae kay Jong-hyuk na hindi maganda ang ginawa niya, hindi rin daw siya nagpaalam na maupo sa lamesa at nagsalita pa ng hindi magaganda. Tinanong naman siya ni Jong-hyuk kung bakit ang isang magandang babae na katulad niya ay nilalapitan ng isang asyanong lalaki na katulad niya. Sino daw ang nag-utos sa kanya? Japan, China, o Thailand? Pumalakpak ang babae dahil napahanga siya. Mayroon daw nakakahangang judgment si Jong-hyuk. Nagpakilala ang babae na si Natalia Bodianova, isang KGB agent. Nakipagkamay ang dalawa at biglang sinabi ni Jong-hyuk na mukhang kumita ng malaki si Victor at naging interesado naman ang Russia sa kanya. Paano daw ito nalaman lahat ni Jong-hyuk? Tanong ni Natalia. Sinabi lang ni Jong-hyuk na masyado lang siyang metikuloso. Mukhang alam na din daw ni Jong-hyuk ang dahilan bakit siya nila nilapitan sa ad ni Natalia. Ayon kay Jong-hyuk ay mukhang dahil ito sa moratorium ng Russia na napredict niya. Sa isip ni Natalia ay nakakahanga. Napredict niya ang paghingi ng tulong ng Korea sa IMF sa edad na 17. Isa siyang henyo, dederetsuhin na daw siya ni Natalia. Gusto daw ba niya na maging isang Russian? Nabigla si Jong-hyuk sa tanong ni Natalia pero sinagot niya ito na wala siyang intensyon na iwan ang kanyang bansang South Korea. Sa isip ni Natalia ay parang napakasimple lang binitawan ni Jong-hyuk ang mga salitang ito pero puno ng sensridad. Curious naman daw si Natalia kung paano na-predict ni Jong-hyuk ang moratorium ng Russia. Hindi naman pwedeng sabihin ni Jong-hyuk na galing siya sa hinaharap pero nakaisip siya ng isang ideya. Ayon kay Jong-hyuk ay ang national character nila ang dahilan. Ito ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga Russian na namana pa nila mula sa Russian Empire hanggang sa Soviet Union. Palaging tinitiis at kinakaya ang lahat ng mga problema. Ito rin ang dahilan bakit naniwala ang Korea sa lakas ng Russia kaya halos lahat na Korean company ay hindi nag-withdraw kahit na nagkaroon ng moratorium sa Russia. Sa isip naman ni Natalia ay napakatalino ng batang ito, akala niya ay may ibang karakter sa likod niya pero hindi ito totoo. Biglang inalok ni Natalia si Jong-hyuk hindi lang ng Russian citizenship, pati na ang 20 villas sa iba't ibang lokasyon at habang buhay na pensyon. Kung gusto niya ay araw-araw din nila siyang papadalhan ng mga magagandang babae. Pero kahit sa ganitong alok ay hindi pa rin ito tinanggap ni Jong-hyuk. Kung kulang pa daw ito ay sabihin niya lang dagdag pa ni Natalia. Ayon kay Jong-hyuk ay sobra-sobra na ito pero ang totoong dahilan ay may kailangan siyang gawin sa Korea. Kung ganoon pala ay hindi pera ang gusto ni Jong-hyuk. Para kay Jong-hyuk, ang pera ay paraan niya lang para mahuli ang mga tao sa likod ng kanyang pagkamatay at ng kanyang ina. Hirap daw intindihin ito ni Natalia pero sigurado siyang may rason sa likod nito. Paano daw kung maging magkaibigan na lang sila? Magkaibigan daw ba sa negosyo? Gusto sanang sabihing hindi ni Natalia pero baka ayaw daw maniwala ni Jong-hyuk.
Ayon kay Jonghyuk ay pumapasok kasi sa isip niya ang pagka-notorious ng KGB, pero bilang selebrasyon ng kanilang pagkakaibigan. Paano kung magkamay na lang sila? Pero bigla siyang hinalikan ni Natalia sa pisngi. Ito daw ang paraan ng mga Russian sa pagbati sa kanilang kaibigan. Umalis na si Natalia pero ibinili niya na may regalo daw siya sa kanya bilang selebrasyon ng kanilang pagkakaibigan. Sa isip naman ni Jonghyuk ay nakakamatay naman ang ginawa ni Natalia. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang Asian Games sa Rajamangala National Stadium sa Bangkok. Habang nakalinya ay tinawag ni Jonghyuk si Coach Shin bilang bagong direktor at sinabi na mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya ngayong araw. Ayon naman kay Coach Shin ay kasalanan ito ni Jonghyuk dahil nag-overtime siya kagabi. Andyan na daw ang camera kaya ngumiti muna sila. Ang regalo pala ni Natalia ay mga material na may kinalaman sa mga kalaban nilang bansa sa lahat na sports kasama na ang judo. Ang ibang direktor ng ibang sports ay nagpasalamat din kay Coach Shin dahil sa ibinahaging material. Sa isip naman ni Jonghyuk ay nandirito din ang mga sikat na manlalaro sa ibang sports kaya susubukan niyang makakuha ng autograph sa kanila mamaya. Tila kakaiba naman kung makatingin kay Jonghyuk ang mga manlalaro galing sa ibang bansa. Hinayaan lang niya ito at pumasok na sa loob ng stadium para sa parada. Napakaraming tao ang nanunood at kamakaway sa kanila. Kumaway din pabalik ang team ni Jonghyuk. Matapos ang parada ng mga atleta ay agad na silang pumunta sa mess hall para kumain. Doon ay nakahanda ang mga masasarap na pagkaing pang-Koreano. Mukhang napakasarap daw nito. Kumain daw sila ng mabuti at gawin ang lahat para maging maganda ang laro nila. Salamat sa Kwannon Park Holdings, ay makakakain sila ng Korean food dito sa Thailand. Pero nagtataka si Direktor Shin kung bakit ang Korean food lang ang wala sa pagpipilian. Hindi daw ito kapani-kapaniwala. Tama nga sagot ni Jonghyuk, parang may adya na hindi isama ang Korean food sa pagpipilian. Pero sinabi ni Jonghyuk na huwag silang mag-alala dahil ang sponsor daw ng judo team nila ay magbibigay ng iba't ibang klase ng pagkain araw-araw. Sa kabilang mesa naman ay nakatingin lang ang ibang atleta ng South Korea habang kumakain sila. Sinabi ng isang atleta na gustong-gusto din niyang kumain ng kimchi stew pero pinatahimik siya ng isang kasamahan dahil baka marinig siya, nakakahiya daw. Pero napansin ito ni Jonghyuk, balak niya sanang imbitahin silang kumain pero biglang tumayo si Coach Shin at siya ang unang nagbigay sa kanila ng pagkain. Inimbitahan niya ang mga ito na samahan sila sa mesa para magsalo-salo. Nahihiya na ang isang direktor dahil malaking tulong na ang material na ibinigay niya kagabi. Pero sinabi ni Direktor Shin na marami silang pagkain at isa pa, kailangan nilang magtulungan para sa Korea. Masaya naman na tinanggap ng ibang team ang ibinigay ni Coach Shin. Sa isip ni Jonghyuk ay ito talaga ang aasahan niya kay Coach Shin. Nagsimula na nga ang preliminary at ang unang laban sa Group A ay ang team captain nila Jonghyuk na si Sol Dong-ik laban kay Ji-Zuan. Pinagpapawisan at tila may halong kaba si Dong-ik. Kilalang malakas ang kanyang kalaban. Tumingin si Dong-ik sa kanyang sideline at narinig na sinasabi ni Direktor Shin na huwag mag-alinlangan. Sinabi naman ni Jonghyuk na tandaan daw nito ang sinabi niya bago ang laban. Ang kalaban ni Dong-ik ay agresibong umaatake kapag nararamdaman niya ang kahinaan ng kalaban. Kailangang baliktarin ni Dong-ik ang sitwasyon sa oras na umatake ang kalaban niya. Ito ang winning strategy na kailangan niyang magawa. Nang naramdaman nga ni Ji-Zuan ang pag-aalinlangan ni Dong-ik ay agad itong umatake. Ramdam ni Dong-ik ang lakas ni Ji-Zuan at bigla nga siya nitong nahuli at nahawakan ang kanyang gi. Pero bago pa siya mahila ng kalaban ay bigla niyang naisip na umatake din. Tama daw ito, sigaw ni Jonghyuk. Biglang nakakuha ng magandang posisyon si Dong-ik. Agad niyang nahuli ang balikat at braso ni Ji-Zuan at sa isang iglap ay matagumpay niyang nagawa ang shoulder throw. Bagsak si Ji-Zuan at inanunsyo ng referee na tapos na ang laban. Panalo si Dong-ik ng South Korea. Napasigaw si Dong-ik at tinawag si Direktor Shin at si Coach Jonghyuk. Niyakap niya si Coach Shin at nagpasalamat ito habang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na mananalo siya sa isang international na kompetisyon. Niyakap niya din si Jonghyuk at nagpasalamat. Bakit daw siya umiiyak ngayong nagsisimula pa lang sila? Pabirong sabi ni Jonghyuk sa kanya. Natapos na ang ikalawang laban at ngayon ay simula naman ng ikatlong laban. Ngayon ay si Choi Jonghyuk naman ang maglalaro at kalaban niya ay si Miyamoto Hasashi ng Japan.
Tumapak na si Choi Jong-hyuk sa lona at kaharap niya ang napakalaking si Miyamoto Hasashi. Kahit ang mga commentator ay bilib sa laki ni Hasashi. Ang bigat daw niya ay nasa 140 kilogramo. Nanalo din siya ng silver sa nakaraang Olympics at maliit lang ang agwat ng nanalo ng ginto sa kanya. Mayroong 20 kilogramo na agwat sa timbang ni Jong-hyuk at ni Hasashi. Makakasurvive daw kaya si Choi Jong-hyuk sa open weight category laban sa napakalakas na kalaban. Panuorin daw nila, huminga ng malalim si Jong-hyuk. At nang makakita siya ng pagkakataon ay agad siyang umatake sa kalaban. Agad niyang nahuli ang gi ni Hasashi. Pero bigla siyang sinuntok ni Hasashi sa dibdib. Nagsalita siya ng Japanese at tinanong si Jong-hyuk kung ano daw ang problema niyang Koreano. Kalmado lang si Jong-hyuk at alam niyang mahilig sa maruruming laro ang kalaban. Kaya bigla niyang hinawakan ang collarbone ni Hasashi at agad na pinisil ito. Napasigaw si Hasashi sa sakit. Pinatigil sila ng referee kaya tinanong ni Jong-hyuk kung ano ang problema. Hindi daw niya ito sinasadya kaya humihingi siya ng paumanhin. Ayon sa referee ay kapag inulit niya pa ito, made-disqualify siya. Galit na galit naman si Hasashi dahil warning lang ang binigay kay Jong-hyuk. Sinabi naman ng referee na kapag nagpatuloy siyang mareklamo ay makakatanggap din siya ng warning. Sa katunayan, ang pagpisil sa collarbone ng kalaban ay automatic na disqualification ang parusa nito. Pero ayon sa material na binigay ni Natalia, ang referee na ito ay limitado sa kanyang mga desisyon. Nagpatuloy na sila sa laban at galit pa rin si Hasashi. Tatapusin daw niya si Jong-hyuk sa isang atake lang. Sinabi naman ni Jong-hyuk na narinig niyang madumi maglaro si Hasashi kaya sinubukan niyang gawin ito sa kanya. Napansin ni Jong-hyuk na masyadong malawak ang mga galaw ng kanyang kalaban. Nakakita siya ng pagkakataon at biglang na-sweep si Hasashi. Nawalan ng balanse ang Japanese at agad na pinabagsak siya ni Jong-hyuk. Pinatigil na ng referee ang laban at kahit ang mga Japanese ay hindi makapaniwala na natalo ang silver medalist nila. Nagsalita ng Japanese si Jong-hyuk at tinanong si Hasashi kung ano ang problema niya. At dahil dito ay panalo rin si Jong-hyuk sa preliminaries. Sino kaya ang susunod na makakalaban niya at may pagsubok pa kaya silang haharapin bago ang mga laban? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!